Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta ang inyong mga puso ngayong araw? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Narito na naman tayo upang buksan ang isang pahina ng buhay na tiyak na kurot sa inyong damdamin at magbibigay ilaw sa ating mga gabi. Sabi nila, ang pinakamatatalim na patalim ay hindi hawak ng mga kaaway, kundi ng mga taong niyakap natin ng mahigpit. Paano kung ang pag-ibig na inalay mo ng buong buo ay sukliin lamang ng isang malupit na pagtataksil? At paano kung ang huling patak ng iyong luha ay siya palang simula ng iyong pinakamalakas na bagyo? Handa na ba kayo? Huminga ng malalim. Simulan na natin ang kwento ni Sinag. Ang tunog ng malakas na kulog ay sumabay sa pagkabasag ng porselanang pinggan sa sahig. Hindi gumalaw si Sinag. Nakatitig lang siya sa mga piraso ng basag na plato na nagkalat sa paanan niya, kasing durog ng kanyang puso sa sandaling iyon. Sa labas, bumubuhos ang ulan na parang galit ng langit, pero mas malamig ang hanging umiihip sa loob ng kanilang marangyang dining room. Amoy na amoy pa rin ang niluto niyang kare-kare. Ang paborito ni Sigwa, espesyal ito. Ginugol niya ang buong hapon sa pagpapalambot ng karne. Tiniis ang paso sa kanyang daliri mula sa mainit na kawali dahil ngayon ang kanilang ikalimang anibersaryo. Pero ang selebrasyon ay naging bangungot sa loob lamang ng 1 minuto. Nakatayo sa harap niya si Sigwa, ang asawang sinamba niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang pangarap at kinabukasan. Ngunit ang mga mata ni Sigwa ngayon ay walang bahid ng pagmamahal. Puno ito ng dismaya, puno ng puot. At hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa braso ni Sigwa si Yasmin, ang best friend ni Sinag mula pa noong kolehiyo. Si Yasmin na tinulungan niyang maghanap ng trabaho. Si Yasmin na laging nakikikain sa kanila tuwing gipit ito. Ngayon, suot ni Yasmin ang isang pulang bestida na binili pa ni Sinag noong nakaraang buwan. Ang kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan na bahagyang nakaumbok. Binasag ni Sigwa ang katahimikan. Ang bawat salita ay parang latigo. Bingi ka ba, Sinag? Sabi ko, lumayas ka na. Napasinghap si Sinag. Tila ba may nakabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Pero ang tanging lumabas ay isang mahinang hikbi. Sigwa, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Sinag. Yasmin, bakit? Tumawa ng mahina si Yasmin, isang tawang matinis at walang awa. Tumingin ito kay Sinag na para bang isa siyang basahan na kailangang itapon. Pasensya na, Bes, ani Yasmin, pero wala ni katiting na pagsisisi sa boses nito. Kailangan na ng anak namin ang tatay niya. At kailangan na rin ni Sigwa ng isang babaeng kayang bumuo ng pamilya. Hindi tulad mo, na puro sakripisyo lang ang alam, pero baog naman. Parang sinampal ng bakal si Sinag. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang isyu ng hindi nila pagkakaroon ng anak, ang pinakamalaking sugat sa kanyang pagkatao. At ngayon, ang matalik niyang kaibigan, ang nagdidiin ng kutsilyo sa sugat na yon. Tumingin si Sinag kay Sigwa, nagmamakaawa ang mga mata. Umaasang sabihin ng asawa, na biro lang ang lahat, na panaginip lang ito. Sigwa, pinaghirapan natin ang bahay na ito, bulong ni Sinag. Ako ang nagpaaral sa iyo nung panahong wala kang wala. Ako ang nagbenta ng lupa ni na tatay para sa negosyo mo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Lumapit si Sigwa sa kanya. Sa isang iglap, hinablot nito ang braso ni Sinag at kinaladkad siya palapit sa pintuan. Wala akong utang na loob sa'yo, Sinag. Sigaw ni Sigwa, ang mukha ay namumula sa galit. Binayaran ko na yon sa 5 taon na pagtitiis ko sa'yo. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mong laging nagpapaalala kung gaano ako kahirap dati. Gusto ko ng bagong buhay, buhay na wala ka. Binuksan ni Sigwa ang pintuan. Ang hangin at ulan ay agad na pumasok, bumasa sa sahig.
Sa labas, sa gitna ng dilim at putik, nakita ni Sinag ang kanyang mga maleta. Kanina pa pala nila ito inihagis doon bago pa man sila pumasok. Planado ang lahat. Matagal na nila itong pinaghandaan. Sigwa, parang awa mo na. Humagulgol si Sinag, lumuhod at kumapit sa binti ng asawa. Wala akong pupuntahan. Gabi na. Bumagyo. Huwag mo naman akong itapon na parang hayop. Tinabig siya ni Sigwa ng malakas, kaya napaupo siya sa basang semento ng porch. Problema mo na yan. Malamig na, sabi ni Sigwa. Naramdaman ni Sinag ang hapdi ng pagkakabagsak. Tumingala siya at nakita si Yasmin na nakadungaw sa likod ni Sigwa. Nakangiti habang nakasandal ang ulo sa balikat ng lalaking minahal ni Sinag ng higit sa sarili. Paalam, Sinag! Bulong ni Yasmin. At sa isang malakas na kalabog, isinara ang pinto. Naiwan si Sinag sa dilim. Ang ingay ng kandado na inilock mula sa loob ay ang huling tunog na dumurog sa kanyang pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo, pero nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa gitna ng kalsada sa ilalim ng malakas na ulan. Ang tubig na umaagos sa kanya ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang suot niyang puting blusa ay naging putik. Ang kanyang buhok ay basang-basa at magulo. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang bahay, ang asawa, ang kaibigan, ang dignidad. Lahat ay kinuha sa kanya sa isang gabi. Nanginginig sa ginaw, niyakap ni Sinag ang sarili. Wala siyang maramdaman kundi ang lamig na tumatagos hanggang buto. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang pumikit at hindi na gumising. Sa gitna ng hampas ng ulan, may narinig siyang tunog ng makina. Isang lumang taxi ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang headlight nito ay tila dalawang mata na tumatagos sa dilim. Kilala niya ang taxi na ito. Ito ang sasakyan ni Mang Lakan, ang mata ng driver na madalas niyang sinasakyan kapag pumupunta siya sa palengke. Ang mabait na matanda na lagi niyang binibigyan ng sobrang ulam o tip. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Inaasahan ni Sinag na makikita niya ang luma at gasgas na tsinelas ni Mang Lakan, gaya ng nakasanayan niya. Ngunit hindi tsinelas ang tumapak sa putikan. Isang makintab na itim na sapatos. Balat. Mahal. Pangmayaman. Tumaas ang tingin ni Sinag. Ang pantalon ay hindi kupas na maong, kundi isang dekalidad na slacks na tila hindi tinatablan ng ulan. Bumaba ang lalaki at nagbukas ng payong. Isang malapad at itim na payong. Lumapit ito sa kanya ng may tikas at kapangyarihan na hindi pa niya nakita kailanman kay Mang Lakan. Huminto ang lalaki sa harap niya at inililim siya sa payong. Nawala ang hampas ng ulan sa kanyang mukha. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Sinag, nanginginig, at sinalubong ang mga mata ng matanda. Pero wala na doon ang pagod na tingin ng isang driver. Ang nakikita niya ngayon ay mga matang puno ng apoy, talino, at awa. Tumayo ka, Sinag. Ang boses nito ay hindi nagaralgal, kundi buo at maautoridad. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Sa daliri nito ay may suot na singsing na may malaking gintong agila, ang sagisag ng kapangyarihan. Tapos na ang pagiging alipin mo, sabi ng lalaki. Umuwi na tayo, anak. Mabigat ang bawat paghinga ni Don Lakan habang pinapanood niya ang kanyang anak sa rearview mirror. Nakabaluktot si Sinag sa backseat ng taxi, nanginginig pa rin sa ginawa't takot. Ang dating masayahing babae na laging nag-aabot sa kanya ng sobrang pandesal tuwing umaga ay tila isang basag na manika na ngayon. Gusto niyang ihinto ang sasakyan, bumalik sa bahay na yon at pagbabarilin si Sigwa. Gusto niyang sunugin ang lahat ng pag-aari ng lalaking lumapastangan sa kanyang prinsesa. Pero pinigilan niya ang sarili. Alam ni Lakan na hindi yon ang kailangan ni Sinag ngayon. Hindi nito kailangan ng isang mamamatay tao. Kailangan nito ng ama. Mamang Lakan. Basag na boses ni Sinag mula sa likod. Saan?
Saan po tayo pupunta? Wala po akong pambayad. Wala akong dala. Sumikip ang dibdib ni Lakan hanggang sa huli. Ang iniisip pa rin ng anak niya ay ang kapakanan ng iba. Huwag kang mag-alala sa bayad, iha. Sagot ni Lakan. Ang boses niya ay hindi na ang garalgal na boses ng matandang driver na nakasanayan ni Sinag. Ito ay Moendais na sanay mag-utos sa libu-libong empleyado. Ako ang may utang sa'yo. Matagal na. Hindi na umimik si Sinag. Napagod na ito sa kakaiyak at tila nawalan na ng malay dahil sa matinding stress. Ito na ang tamang pagkakataon. Imbis na kumanan papunta sa squatter area kung saan madalas nagpapahatid ang mga pasahero niyang gipit, kumaliwa si Lakan papunta sa highway. Binagtas nila ang daan patungo sa kabundukan ng Antipolo, kung saan nakatayo ang mga mansyon na nakatago sa mata ng publiko. Dumaan sila sa isang dambuhalang gate na bakal. Agad itong bumukas nang makita ang plaka ng taxi. Pagpasok sa loob, tumambad ang isang malawak na hardin na puno ng mga ilaw. Sa gitna nito ay nakatayo ang Hacienda Soriano, isang palasyong bato na nagliliwanag sa gitna ng dilim ng gabi. Huminto ang taxi sa tapat ng grand entrance. Agad na lumapit ang mga nakauniformeng bodyguard at katulong na may dalang mga payong. Binuksan nila ang pinto ng backseat at maingat na binuhat ang walang malay na si Sinag. Dalhin siya sa master bedroom. Utos ni Lakan habang bumababa ng sasakyan. Tawagin niyo si Dr. Salcedo. Ngayon din. Opo, Don Lakan. Sabay-sabay na sagot ng mga tauhan. Pumasok si Lakan sa loob ng mansyon. Ang sahig na marmol ay umingay sa bawat hakbang ng kanyang sapatos. Tinanggal niya ang suot na lumang jacket na amoy gasolina at ibinigay ito sa isang butler. Sa ilalim nito ay nakasuot siya ng isang puting polo na gawa sa pinakamahaling seda. Hinarap niya ang isang malaking salamin sa hallway. Hinawi niya ang kanyang buhok palikod, tinanggal ang salamin sa mata na walang grado, at pinunasan ng dumi sa kanyang mukha. Wala na si Mang Lakan ang driver. Nagbalik na si Don Lakan Soriano, ang may-ari ng Soriano Diwa Global. Ilang oras ang lumipas. Nagising si Sinag sa isang kama na kasing lambot ng ulap. Ang kwarto ay amoy lavender at mint. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga painting na halatang sinauna at mamahalin. Napaupo siya, lito at takot. Nasaan ako? Bumukas ang pinto. Pumasok si Lakan, pero hindi na ito mukhang driver. Ang tindig nito ay tila isang hari. May dala itong isang tasa ng mainit na tsokolate. Mang Lakan, nanlalaki ang matang tanong ni Sinag. Bakit ka nandito? At bakit ganyan ang suot mo? Umupo si Lakan sa gilid ng kama. Ibinaba niya ang tasa at hinawakan ng kamay ni Sinag. Mainit ang palad nito, puno ng sigurado at proteksyon. Hindi Lakan ang buo kong pangalan, Sinag. Panimula niya. Ako si Lakan Soriano. At hindi aksidente na naging suki mo ako sa taxi sa loob ng 3 taon. Kumunot ang noo ni Sinag. Hindi ko maintindihan. Iniwan kita noong sanggol ka pa lang sa pangangalaga ng lola mo dahil hinahabol ako ng mga kaaway ng negosyo. Paliwanag ni Lakan, may halong pait sa boses. Nang mamatay ang lola mo, gusto na kitang kunin, pero gusto kong malaman kung anong klaseng tao ang lumaki sa'yo. Tumulo ang luha sa mata ni Lakan. Nagpanggap akong mahirap na driver. Sinubok ko ang pasensya mo. Nakita ko kung paano ka tinatrato ng asawa mo. Nakita ko kung paano ka naghihirap. Pero sa kabila ng lahat, Sinag, ikaw pa ang nagbibigay sa akin ng pagkain. Ikaw pa ang nangungumusta sa akin. Hinaplos ni Lakan ang pisngi ng anak. Pasensya ka na kung natagalan ako bago magpakilala. Gusto kong siguraduhin na matibay ka. Pero kanina, nung makita kitang tinapon sa ulan, napuno na ang salop. Napatulala si Sinag. Ang impormasyon ay masyadong mabigat para iproseso. Siya? Anak ng bilyonaryo?
Ang driver na inaabutan niya ng barya ay ang kanyang ama? Bakit ngayon lang? Hikbi ni Sinag. Bakit hinayaan mo akong saktan nila ng ganito? Dahil ang bakal, kailangang dumaan sa apoy bago maging espada. Sagot ni Lakan ng mariin. Kung kinuha kita noong masaya ka pa, hindi mo maiintindihan ang halaga ng kapangyarihan. Pero ngayon, naubos ka na. Wala nang natira sa'yo kundi galit. Tumayo si Lakan at kinuha ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Iniabot niya ito kay Sinag. Ano to? Tanong ni Sinag. Nanginginig ang kamay na tinanggap ang envelope. Hindi yan pera. Seryosong sabi ni Don Lakan. Ang kanyang mata ay nagdilim, tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Yan ang mga titulo ng lupa, stocks, at mga dokumento na nagpapatunay na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Soriano Diwa Global. Mas mayaman ka pa sa asawa mong si Sigwa ng 1,000 beses. Tinitigan ni Sinag ang envelope. Naramdaman niya ang bigat nito. Lumapit si Lakan sa kanya at bumulong. Isang bulong na nagpatindig ng balahibo ni Sinag. Ang tanong ko sa iyo ngayon, anak, ngayong nasa iyo na ang kapangyarihan, anong gagawin mo? Iiyak ka na lang ba dito habang nagpapakasaya sila sa bahay na pinaghirapan mo? O gagamitin mo ito para singilin sila sa lahat ng inutang nila sa iyo? Napatingin si Sinag sa refleksyon niya sa salamin sa tapat. Basag ang mukha, magaang mata. Pero sa loob ng mga matang iyon, may isang bagong apoy na nagsisimulang sumindi. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi na ito tunog ng paghikbi. Ito ay tunog ng paghahanda sa digmaan. Malakas ang lagitik ng apoy. Sa likod ng mansyon ng mga Soriano, nakatayo si Sinag sa harap ng isang malaking drum na bakal. Ang init ng apoy ay dumadampi sa kanyang mukha, pero mas mainit ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Isa-isa niyang inihulog sa apoy ang mga gamit na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Ang kupas na duster na suot niya tuwing naglalaba, ang apron na may mantsa ng mantika, ang mga murang tsinelas, at huli, ang wedding album nila ni Sigwa. Pinanood niyang lamunin ng apoy ang mukha ng asawang nagtaksil sa kanya. Nakaramdam siya ng sakit, oo, pero sa bawat segundong natutupok ang litrato, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Patay na si Sinag, bulong niya sa sarili. Sinunog na siya kasama ng mga basurang ito. Maganda yan, pero hindi sapat ang apoy para manalo sa gera. Napalingon si Sinag, isang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan. Matangkad, moreno, at may tindig na parang isang sundalo, bagaman nakasuot ito ng formal na barong. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila sinusuri ang bawat galaw ni Sinag. Ito si Attorney Tanggol Magbanua, ang kanang kamay ng kanyang ama at ang magiging guru niya sa mundo, batas at negosyo. Sino ka? Tanong ni Sinag. Pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit si Tanggol at iniabot ang isang panyo. Ako ang magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang espada, binibining Soriano. Dahil sa mundong papasukin mo, hindi luha ang puhunan, kundi utak. Doon nagsimula ang pagbabago. Lumipas ang mga linggo at ang mansyon ay naging isang training ground. Wala nang oras para umiyak. Ang bawat oras ni Sinag ay nakalaan sa pag-aaral. Sa umaga, kasama niya si Nanay Hulma, ang tagapamahala ng mansyon. Tuwid ang likod. Sigaw ni Nanay Hulma habang naglalakad si Sinag na may libro sa ulo. Huwag kang yumuko. Ang reyna hindi tumitingin sa sahig. Tumingin ka ng diretso sa mata ng kausap mo. Ipakita mong hindi ka nila kayang tibagin. Paulit-ulit siyang natitisod. Paulit-ulit siyang napapagalitan. Pero sa bawat pagkakamali, bumabangon siya ng mas mabilis. Natutunan niyang maglakad hindi bilang isang misis na pagod, kundi bilang isang babaeng may kapangyarihan. Sa hapon, nasa library siya kasama si Tanggol. Ang lamesa ay puno ng makakapal na libro
tungkol sa corporate law, finance at asset management. Basahin mo to. Utos ni Tanggol, ibinagsak ang isang folder. Yan ang financial report ng kumpanya ni Sigwa. Binuklat ito ni Sinag. Puro utang, nalulugi na sila. Tumpak, ngisi ni Tanggol. Maraming paraan para pumatay ng tao, Sinag. Pwede mo silang barilin at makukulong ka. O pwede mong bilhin ang utang nila at magmamakaawa sila sa iyo habang buhay. Alin ang gusto mo? Napatingin si Sinag kay Tanggol. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang nangiting mapanganib. Gusto kong lumuhod sila. Pero hindi pa tapos ang transformasyon. Isang gabi, humarap si Sinag sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Hawak niya ang isang gunting. Hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na gustong-gusto ni Sigwa. Ang buhok na laging hinihila ni Yasmin kapag nagbibiruan sila dati. Ang buhok na naging saksi sa kanyang pagiging martir. Ayoko na nito, sabi niya. Crit, crit. Bumagsak sa sahig ang mahahabang hibla ng buhok. Wala nang panghihinayang, bawat gupit ay pagpapalaya. Nang matapos siya, iba na ang babaeng nakatingin sa salamin. Maikli na ang kanyang buhok, hanggang balikat, malinis at sopistikado. Ang mukha niya ay mas lumitaw, matapang, prominente, at handa nang humarap sa mundo. Pumasok si Don Lacan sa kwarto. Napatigil ito nang makita ang anak. Wala na si Sinag, Papa? Sagot niya habang inaayos ang kwelyo ng kanyang pulang blazer. Ang suot niya ngayon ay hindi na duster, kundi isang tailored suit na nagkakahalaga ng higit pa sa taunang sweldo ng mga empleyado ni Sigwa. Humarap siya sa ama. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ako na si Solana Soriano, ang bagong CEO ng Soriano Diwa Global. Tumango si Don Lacan. May pagmamalaki sa kanyang mga mata. Handa na ang sasakyan. CEO Solana. Hinihintay ka na ng Board of Directors. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod. Nanonood ng balita si Sigwa at Yasmin habang nag-aagahan. Masaya sila. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Biglang nag-flash report sa telebisyon. Breaking news! Ang bumabagsak na kumpanya ng Arellano Builders may bagong major investor na. Isang misteryosong kumpanya ang bumili ng lahat ng pagkakautang ni Mr. Victor Sigwa Arellano sa bangko. Nabitawan ni Sigwa ang tinidor niya. Ano? Binili ang utang ko? Sino? Nagpatuloy ang reporter. Ayon sa source, ang naturang utang ay hawak na ngayon ng makapangyarihang Soriano Diwa Global at ang bagong CEO nito ay nagbabadya ng malawakang pagbabago. Namutla si Yasmin. Soriano Diwa, di ba yan ang pinakamayamang kumpanya sa bansa? Sigwa, anong mangyayari sa atin? Sa mansyon ng mga Soriano, pinatay ni Solana ang TV gamit ang remote. Tumingin siya kay Tanggol na nasa tabi niya. Simulan na ang paniningil. Utos ni Solana. Masusunod, ma'am, sagot ni Tanggol. Ang laro ay nagsisimula pa lang. At sa larong ito, si Solana ang may hawak ng baraha. Namumuo ang malamig na pawis sa noo ni Sigwa habang mahigpit ang hawak niya sa manibela. Traffic. Napakabigat na traffic sa EDSA, pero mas mabigat ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang balita na binili ng Soriano Diwa Global, ang lahat ng utang ng kanyang kumpanya ay parang hatol ng kamatayan. Kilala ang Soriano Diwa sa pagiging agresibo. Kapag hindi ka nakabayad, lulunukin nila ang kumpanya mo ng buo. Babe, ano ba? Kanina pa tayo dito. Reklamo ni Yasmin mula sa passenger seat. Abala ito sa pag-aayos ng makeup. Late na tayo sa meeting. At saka, ang init ng aircon mo. Di ba sabi ko sa'yo, bumili na tayo ng bagong SUV? Napapikit si Sigwa sa inis. Yasmin, pwede ba? Wag ngayon. Alam mo bang nasa bingit na tayo ng pagkabangkarote? Kung hindi natin makuha ang loob ng bagong CEO na to, mawawala ang lahat. Ang bahay,
ang kumpanya, lahat. Inirapan lang siya ni Yasmin. Sus, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa? Si Sinag nga nauto mo ng 5 taon eh. Ito pa kayang bagong CEO. Gamitan mo lang ng charm mo. Napabuntong hininga si Sigwa. Sana nga ganun lang kadali iyon. Pagdating nila sa Soriano Diwa Tower, agad silang sinalubong ng karangyaan na hindi nila nakasanayan. Ang lobby ay gawa sa imported na marmol. Ang mga empleyado ay tila mga modelo kung manamit. Sa reception desk, tinitigan sila ng receptionist mula ulo hanggang paa. Mr. Arellano, tanong nito nang walang kangiti-ngiti. Upo muna kayo. Nasa meeting pa si CEO Soriano. Pero may appointment kami ng 2:00 ng hapon. Giit ni Sigwa. 3:00 ng hapon na. Please wait, sir, or you can leave. Mataray na sagot ng receptionist bago ito bumalik sa pagtatype. Wala silang nagawa. Umupo sila sa waiting area. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras. Gutom na si Yasmin. Sira na ang makeup niya sa inis. Si Sigwa naman ay halos maubos na ang kuko sa kakakagat. Pinaparamdam sa kanila ng kumpanyang ito kung gaano sila kaliit, kung gaano sila kawalang halaga. Palubog na ang araw nang lumabas ang isang matangkad na lalaki mula sa elevator. Si Attorney Tanggol Magbanua. Mr. Arellano? Tawag ni Tanggol. Agad na tumayo si Sigwa. Inayos ang gusot niyang polo. Yes, attorney. Kanina pa kami naghihintay. Pasensya na. Masyadong busy ang CEO namin sa paglilinis ng mga basura. Makahulugang sabi ni Tanggol, sabay tingin ng masama kay Yasmin. Sumunod kayo. Dinala sila sa pinakataas na palapag, ang penthouse office. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang napakalawak na opisina. Ang dingding ay gawa sa salamin. Kita ang buong skyline ng Maynila na nagliliwanag sa gabi. Amoy mamahaling pabango ang hangin. Sa dulo ng mahabang mesa, may isang swivel chair na nakatalikod sa kanila. Nakaupo doon ang CEO, nakatanaw sa labas. Ma'am Solana, ani Tanggol. Nandito na ang mga may utang. Lumunok si Sigwa, nanginginig ang tuhod niya. Ito na. Kailangan niyang magmakaawa. Good evening, Ma'am Soriano. Panimula ni Sigwa, pilit na pinapalambot ang boses. Ako po si Victor Sigwa Arellano. Ito po ang fiancé ko, si Yasmin. Nandito po kami para humingi ng konting palugit sa... Palugit? Ang boses na sumagot ay malamig, pamilyar, pero nakakapangilabot. Dahan-dahang umikot ang upuan. Parang tumigil ang mundo ni Sigwa. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ay nakasuot ng itim na suit na may silver brooch. Ang buhok nito ay maikli at fierce. Ang mukha nito ay may light makeup na nagpapalitaw sa ganda nitong hindi niya nakita noon dahil sa dumi ng gawaing bahay. Pero ang mga mga matang yon ay kilalang kilala niya. Napaatras si Yasmin at napahawak sa bibig. Sa sinag, hindi makahinga si Sigwa. Sinag, ikaw. Ikaw ang CEO? Tumayo si Solana. Ang tunog ng kanyang high heels sa sahig ay parang tunog ng martilyo ng hukom. Lumapit siya ng dahan-dahan kay Sigwa. Hindi siya yumuko. Sa katunayan, tila mas tumangkad siya at naging higante sa paningin ni Sigwa. Ngumisi si Sigwa. Pilit na pinapagana ang utak kahit gulat na gulat. Babe, ikaw pala yan. Diyos ko, akala ko kung sino. Grabe, ang ganda ng biro mo ha. Look, alam kong galit ka, pero pwede nating pag-usapan to. Mag-asawa pa rin tayo, di ba? Akmang hahawakan ni Sigwa ang braso ni Solana. Don't touch me. Mariing utos ni Solana. Ang boses ay may awtoridad na nagpatigil sa kamay ni Sigwa sa ere. Huwag mong dumidumihan ang opisina ko, Mr. Arellano. Pero asawa mo ako? Asawa? Tumawa ng mahina si Solana, isang tawang walang saya. Ang asawa mo? Iniwan mo sa labas ng bahay habang bumabagyo, di ba?
Ang asawa mo, pinalitan mo ng babaeng mukhang pera. Tumingin si Solana kay Yasmin na nanginginig sa takot sa isang sulok. Pagkatapos ay binalik niya ang tingin kay Sigwa na ngayon ay namumutla na. Nagkakamali kayo ng kilala, sabi ni Solana, at ang bawat salita ay tumutusok. Patay na si Sinag. Ang kaharap niyo ngayon ay si Solana, ang may-ari ng buhay niyo. Lumapit si Solana sa mukha ni Sigwa at bumulong. Sabi mo noon, basura ako sa paningin mo, di ba? Pwes makinig ka, Ig. Ang basura, tinatapon. Pero ako ang gintong bibili sa pagkatao mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Mabilis ang paghakbang ni attorney. Tanggol magbanua palabas ng Soriano Diwa Tower. Ang gabi ay malalim na. Pero mas madilim ang planong kailangan niyang isakatuparan. Sa kanyang bulsa, ramdam niya ang bigat ng isang recorder na naka-on. Sa parking lot, naabutan niya si Sigwa at Yasmin. Nag-aaway ang dalawa sa tapat ng kotse. Sigawan, sumbatan. Ang dating perfect couple ay nagkakagulo na dahil lang sa unang bugso ng problema. Napangisi si Tanggol, mahihina. Inayos niya ang kanyang kurbata at huminga ng malalim. Ito ang pinakamahirap na parte ng trabaho niya, ang magpanggap na demonyo para mahuli ang totoong Satanas. Mr. Arellano, tawag ni Tanggol. Ang boses niya ay kalmado, businesslike, ibang-iba sa tono ng pang-aalipusta niya kanina sa opisina. Napalingon si Sigwa, bakas ang gulat at galit sa mukha. Ikaw, anong kailangan mo? Nandito ka ba para ipamukha sa akin na talo na ako? Sabihin mo sa amo mong si Solana na hindi pa tapos ang laban. Relax pare, sagot ni Tanggol. Sabay abot ng isang sigarilyo. Wala ako dito bilang abogado ni Solana. Nandito ako bilang isang negosyante. Kumunot ang noo ni Sigwa pero tinanggap ang sigarilyo. Anong ibig mong sabihin? Sumandal si Tanggol sa kanyang sasakyan. Kampante. Alam nating lahat na emosyonal si Solana. Babae eh. Pagsisinungaling ni Tanggol. Kahit na sa loob-loob niya ay gusto niyang suntukin ang sarili sa paggamit ng ganong rason. Gusto kanyang pulbusin dahil sa galit. Pero ako, gusto ko ng pera. Nagkatinginan si Sigwa at Yasmin. Nabuhayan ng loob si Yasmin. Diretsuhin mo kami, attorney, sabi ni Yasmin. Lumapit ng konti, gamit ang kanyang mapang-akit na boses. Simple lang, ani Tanggol. Alam kong may mga hidden assets kayo na hindi pa nakikita ng audit team ng Soriano Diwa. Mga accounts sa ibang bansa. Mga properties na nakapangalan sa dummies. Namutla si Sigwa. Paano mo nalaman yan? Ako ang abogado, Sigwa. Trabaho kong malaman ang lahat. Ngumisi si Tanggol. Ganito ang deal. Tutulungan ko kayong itago ang mga yan mula kay Solana. Bibigyan ko kayo ng legal loopholes para hindi makuha ng kumpanya ang lahat. Pero ano? Atat na tanong ni Sigwa. Gusto ko ng 40% ng lahat ng maililigtas ko. Napamura si Sigwa. 40%? Ginto ka ba? Take it or leave it. Kibit balikat ni Tanggol. O baka gusto mong hayaan na lang na kunin ni Solana ang 100% at ipakulong ka pa? Natahimik si Sigwa. Wala siyang choice. Desperado na siya. Sige! Labas sa ilong na sagot ni Sigwa. Inilahad niya ang kamay. Deal! Inabot ni Tanggol ang kamay ni Sigwa. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga palad, naramdaman ni Tanggol ang dumi. Gusto niyang maghugas ng kamay gamit ang asido. Good choice, sabi ni Tanggol. Magkita tayo bukas sa opisina ko. Ipadala mo sa akin ang listahan ng lahat ng hidden bank accounts mo ngayong gabi para ma-secure ko agad. Padadala ko, sagot ni Sigwa, tila nabunutan ng tinig. Sumakay na sina Sigwa at Yasmin sa kotse at humarurot paalis. Naiwan si Tanggol sa parking lot. Agad niyang kinuha ang panyo at pinunasan ng kamay na humawak kay Sigwa. Tumingala siya sa penthouse ng building. Mula sa malaking bintana sa itaas, nakita niya ang anino ni Solana. Nakatayo ito,
nakatingin sa kanya. Kahit malayo, ramdam ni Tanggol ang bigat ng tingin nito. Alam niyang nakita ni Solana ang pakikipagkamay niya sa kaaway. Hindi alam ni Solana ang parteng ito ng plano. Alam ni Don Lacan, pero sinadya nilang ilihim ito kay Solana dahil alam nilang masyadong matuwid ang puso nito. Hindi papayag si Solana sa maduming laro. Patawarin mo ako, Ma'am Solana, bulong ni Tanggol sa hangin. Kailangan kong maging traidor sa paningin mo para maging bayani sa gera mo. Sumakay si Tanggol sa kanyang sasakyan. Bubuksan na sana niya ang makina nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Yasmin. Binuksan niya ito. Message, huwag kang pakasisiguro, attorney. Alam kong may gusto ka sa asawa ni Sigwa noon pa man. Kung niloloko mo kami, ako mismo ang dudurog sa'yo. Napahigpit ang hawak ni Tanggol sa manibela. Matalas ang pakiramdam ni Yasmin. Delikado. Napatingin siya sa recorder sa passenger seat. Nakuha niya ang verbal agreement ni Sigwa na may hidden wealth ito. Isang krimen. Pero kulang pa. Kailangan niya ang dokumento. Kailangan niyang mag-ingat. Isang maling galaw at hindi lang kaso ang mawawala sa kanya, kundi pati ang tiwala ng babaeng lihim niyang minamahal. Pinaandar niya ang makina at humarurot sa dilim ng Maynila. Ang laro ng mga ahas ay nagsimula na. Hindi mapakali si Yasmin. 2:00 na ng madaling araw, pero gising na gising pa rin ang kanyang diwa. Nakaupo siya sa vanity mirror ng kanilang kwarto, hawak ang calling card ni attorney. Tanggol magbanwa. Pinagmasdan niya ang natutulog na si Sigwa sa kama. Humahilik ito ng malakas. Mahimbing ang tulog dahil sa good news daw na dala ni Tanggol kanina. Tanga. Napakadaling mauto ni Sigwa, pero iba si Yasmin. Ang ilong niya ay sanay sa amoy ng pera at sanay din sa amoy ng patibong. Masyadong madali. Bulong niya habang pinipitik ang card. Bakit tutulungan ng abogado ni Sinag ang kaaway ng boss niya kapalit lang ng 40%? Kung kayang kunin ni Sinag ang lahat, bakit pa siya makikipaghati? May hindi tama. Naalala niya ang tingin ni Tanggol kay Sinag. Ngayon ay Solana na. Sa opisina kanina. Mabilis lang yun, isang iglap. Pero nakita ni Yasmin ang isang bagay na pamilyar, pag-aalala. Hindi tumitingin ng ganun ang isang abogado sa kanyang kliyente. Ganun tumingin ang isang lalaking nagmamahal. Kinuha ni Yasmin ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang kakilala na private investigator. Sundan mo si Attorney Magbanua bukas. Utos niya ng pabulong. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya, bawat taong kinakausap niya, at lalo na kung saan sila nagkikita ng bruhang Solana na yan. Kinabukasan, nakatago ang sasakyan ni Yasmin sa lilim ng isang malaking puno ng acacia. Nasa tapat sila ng bahay Aruga, isang ampunan sa gilid ng lungsod. Dito dinala ng investigator ang impormasyon kung nasaan si Tanggol. Nakita niya si Tanggol na nakatayo sa gate, tila may hinihintay. Hindi ito naka-Amerikana. Naka-polo shirt lang ito, mukhang simpleng tao. Ilang minuto lang, dumating ang isang itim na SUV. Bumaba si Solana. Wala ang kanyang bodyguard. Naka-shades ito at mukhang balisa. Mula sa loob ng kanyang kotse, inilabas ni Yasmin ang kanyang kamera na may mahabang lente. Click. Click. Nakita niya sa lente ang ekspresyon ng mukha ni Solana. Galit ito. Bakit mo hinarap si Sigwa kagabi? Sigaw ni Solana. Hindi naririnig ni Yasmin ang boses, pero nababasa niya ang galaw ng bibig. Nakita kitang nakipagkamay sa kanya. Traidor ka ba, Tanggol? Umiling si Tanggol. Hinawakan nito ang braso ni Solana para pakalmahin. Makinig ka sa akin, Solana. Parte ito ng plano. Kailangan kong lumapit sa kanila para makuha ang ebidensya. Bitawan mo ako. Pumigla si Solana. Halos madapa siya pero mabilis siyang nasalo ni Tanggol. Sa anggulo ng kamera ni Yasmin, hindi ito mukhang pagtatalo. Dahil sa layo, ang paghawak ni Tanggol sa braso ni Solana ay mukhang yakap. Ang pagsalo nito,
ay mukhang proteksyon. Ang lapit ng kanilang mga muka ay tila dalawang magkasintahan na nagbubulungan ng matatamis na salita. Napangiti si Yasmin, isang ngiting demonyo. Gotcha! Bulong niya. Kumuha pa siya ng maraming shots. Yung mga anggulong mukhang intimate. Yung mga sandaling nagkatinginan sila ng matagal. Sa huli, nakita niyang sumakay si Solana sa kotse at naiwan si Tanggol na nakayuko. Sa mata ng iba, mukha itong lover's quarrel. Perpekto. Kinagabihan, sa bahay ni na Sigwa, masayang nagbubukas ng wine si Sigwa. Babe, celebrate tayo. Nipadala ko na kay Attorney Tanggol ang listahan ng accounts. Sabi niya, bukas na bukas din, aayusin na niya ang papeles para maitago to kay Solana. Tahimik lang si Yasmin na nakaupo sa sofa. Hawak niya ang isang brown envelope. Sigwa, tawag niya. Seryoso ang boses. Oh, bakit parang Biyernes Santo ang mukha mo? Tanong ni Sigwa habang nagsasali ng alak. Inihagis ni Yasmin ang envelope sa lamesa. Dumulas ito at tumama sa baso ng wine. Tingnan mo yan. Nagtataka. Binuksan ni Sigwa ang envelope. Bumulaga sa kanya ang mga litrato. Si Tanggol at si Solana. Magkahawak kamay sa paningin niya. Magkayakap. Nagtititigan sa labas ng ampunan. Namutla si Sigwa. Ano to? Ang tanga mo talaga. Tumayo si Yasmin at lumapit sa kanya. Sa tingin mo ba talaga kakampi mo si Tanggol? Tingnan mo sila. Hindi lang sila mag-business partner, Sigwa. Mukhang matagal na silang may relasyon. Pero, sabi niya, ginamit ka lang nila. Sigaw ni Yasmin. Dinidiin ang bawat salita para saktan ang ego ni Sigwa. Pinapaikot ka lang nila para ibigay mo mismo sa kanila ang ebidensya ng yaman mo. At ikaw naman, parang asong sunod-sunuran, binigay mo lahat. Nabitawan ni Sigwa ang baso ng wine. Basag. Ang pulang alak ay kumalat sa puting carpet na parang dugo. Umupo si Sigwa. Hawak ang kanyang ulo. Ang pag-asa kanina ay napalitan ng matinding takot at galit. Naisahan siya. Niloko siya. At ang mas masakit, ang asawang tinalikuran niya ay may kasama ng ibang lalaki ngayon. Isang lalaking mas matalino at mas magaling kaysa sa kanya. Papatayin ko siya, bulong ni Sigwa. Ang kanyang mata ay namumula na parang sa baliw. Papatayin ko silang lahat. Napangisi si Yasmin sa likod niya. Ang laso na'y umepekto na. Ngayon, magkakapatayan na sila at siya ang manunood sa gilid habang hinihintay kung sino ang matitira para dilaan ang mga buto. Ang amoy ng bagong timplang kape ang bumalot sa opisina ni Attorney Tanggol Magbanua. Kalmado ang paligid. Ang tangi lang maririnig ay ang mahinang pag-click ng kanyang keyboard habang sinusuri niya ang listahan ng mga bank accounts na ipinadala ni Sigwa. Bawat numero, bawat pangalan ng bangko ay isang pako na unti-unting dididiin sa kabaong ng Arellano Builders. Got you! Bulong ni Tanggol habang inisave ang file sa isang encrypted USB. Ito na ang huling ebidensya na kailangan nila para sa kasong economic sabotage at money laundering. Blag! Isang malakas na sipa ang sumira sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Sigwa na parang isang torong sinugod. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. Sa likod nito, nakatayo si Yasmin, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Agad na tumayo ang sekretarya ni Tanggol. Sir Sigwa, bawal po kayong pumasok ng... Tumabi ka! Sigaw ni Sigwa sabay tulak sa babae. Hindi na tinag si Tanggol. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Tila inaasahan na ang pagdating nila. Maagang bisita, sabi ni Tanggol. Kumuha ng isa pang tasa. Gusto niyo ng kape? Huwag mo akong daanin sa ganyan, traidor ka, sigaw ni Sigwa. Mabilis siyang lumapit at sinunggaban ng kwelyo ni Tanggol. Akala mo maluloko mo ako?
Nakita ko kayo ni Solana. Matagal niyo na pala akong pinaglalaruan. Hindi pumalag si Tanggol. Tinitigan niya lang si Sigwa ng diretso sa mata. Ano bang pinagsasasabi mo? Ito. Inihagis ni Sigwa ang mga litrato sa lamesa. Habang ako nagtitiwala sa'yo, kayo naman pala ay naglalandian sa likod ko. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ng impormasyon. Hayop ka. Sinuntok ni Sigwa si Tanggol sa mukha. Napahiga si Tanggol sa sahig. Tumama ang gilid ng kanyang labi sa paa ng lamesa. Naramdaman niya ang lasa ng dugo. Sigwa, tama na, sigaw ni Yasmin. Pero halata sa boses na nag-e-enjoy ito sa nangyayari. Hindi! Umakyat ang galit sa ulo ni Sigwa. Dumukot siya ng isang bagay mula sa kanyang likuran. Isang baril. Itinutok niya ito sa noo ni Tanggol. Ngayon, sabihin mo sa akin. Nanginginig ang boses ni Sigwa sa galit. Nasaan ang listahan? Ibalik mo sa akin lahat o papuputukin ko ang bungo mo dito. Napangisi si Yasmin. Ito na ang hinihintay niya. Katapusan na ni Tanggol. Pero imbis na matakot, dahan-dahang tumawa si Tanggol habang nakahiga sa sahig. Isang tawang mahina, pero puno ng pangaasar. Bakit ka tumatawa, demonyo ka? Nakakatawa ka kasi, Sigwa, sabi ni Tanggol. Dahan-dahang umupo habang nakatutok pa rin ang baril sa kanya. Ang tapang-tapang mo. Piling mo ikaw ang hari. Pero alam mo ba ang totoo? Pinunasan ni Tanggol ang dugo sa kanyang labi. Gamit ang likod ng kanyang kamay. Wala kang kwenta. Gago ka. Akmang kakalabitin na ni Sigwa ang gatilyo. Gusto mong malaman kung bakit hindi ka magkaanak? Mabilis na sabi ni Tanggol. Napatigil si Sigwa. Ang daliri niya ay nanigas sa gatilyo. Anong sabi mo? Tingin mo ba talaga si Sinag ang may problema? Tanong ni Tanggol. Dahan-dahang tumayo. Hindi niya pinansin ang baril. O baka naman, ayaw mo lang aminin sa sarili mo ang katotohanan? Lumakad si Tanggol papunta sa kanyang drawer, tila walang takot. Binuksan niya ito at inilabas ang isang folder. Isang folder na kulay abo, may nakasulat na confidential. Inihagis niya ito sa paanan ni Sigwa. Ano to? Nanginginig na tanong ni Sigwa. Hindi inaalis ang tingin kay Tanggol. Basahin mo. Utos ni Tanggol. Nanginginig ang kamay. Pinulot ni Yasmin ang folder at binuksan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. Ano yan, Yasmin? Tanong ni Sigwa. Medical records mo ito, Sigwa. Bulong ni Yasmin, hindi makapaniwala. Mula sa St. Luke's. Noong 2022 pa. Ano ang resulta? Huminga ng malalim si Yasmin. Ang resulta, sabi dito, azoospermia, 0 sperm count, baog ka, Sigwa, hindi ka pwedeng magkaanak. Parang bombang sumabog ang katotohanan sa loob ng opisina. Binitawan ni Sigwa ang baril, kalabog. Napatingin siya kay Yasmin. Pagkatapos ay sa tiyan nito. Kung baog siya, kung hindi siya pwedeng magkaanak. Kaninong anak yang dinadala mo? Basag ang boses ni Sigwa. Namutla si Yasmin. Nahuli na siya. Sa Sigwa, magpapaliwanag ako. Kanino? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sigwa sa buong building. Ang lalaking kanina ay parang torong galit. Ngayon ay parang isang batang nawawala. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa ay isang manloloko. Ang dahilan ng kanyang pagiging hari ay isang malaking kasinungalingan. Itinapon niya ang lahat para sa isang bagay na hindi naman totoo. Napatingin si Sigwa kay Tanggol na ngayon ay kalmadong nakatayo sa isang sulok. Pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo. Naintindihan na niya. Hindi lang pera ang habol ni Solana. Gusto nitong sirain ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. At nagtagumpay ito. Hindi na alam ni Sigwa ang gagawin. Ang isip niya ay naghalo-halo na sa galit, sakit, at kahihiyan. May isang bagay na lang siyang gustong gawin. Dinampot niya ang isang matulis na letter opener sa lamesa. Yasmin,
Mag-usap tayo, sabi niya. Ang boses ay nakakakilabot sa kalmado. At tumakbo siya palabas ng opisina, hinahabol ang babaeng sumira sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso ni Solana habang pababa ang elevator. Kakatawag lang sa kanya ni Tanggol. Isang maikling tawag, isang pangungusap lang na nagpatindig ng lahat ng balahibo niya. Pumunta ka sa bahay mo. Sa dati mong bahay. Ngayon na. Nagwawala si Sigwa. Alam niyang delikado. Sinabi ng utak niya na hayaan na lang sila. Hayaan silang magpatayan. Problema nila yan. Bahagi ito ng plano. Pero may isang bahagi sa puso niya. Ang maliit na piraso na naiwan mula sa dating sinag na hindi mapakali. Hindi dahil nag-aalala siya kay Sigwa o kay Yasmin, kundi dahil ayaw niyang may mamatay dahil sa kanya. Ang paghihiganti niya ay tungkol sa hustisya, hindi sa pagdanak ng dugo. Pagdating niya sa subdivision, agad niyang nakita ang gulo. May 2 police car na nakaparada sa tapat ng bahay nila. Ang mga kapitbahay ay nasa labas, nag-uusyoso. Tumakbo siya papasok ng gate. Sinalubong siya ng mga pulis. "Ma'am, bawal po kayong pumasok. May hostage situation po sa loob," sabi ng isang pulis. "Asawa ko po ang nasa loob." Pagsisinungaling ni Solana. "Ako si Sinag Arellano. Kailangan kong pumasok. Ako lang ang makakapagpakalma sa kanya." Nag-alinlangan ang mga pulis, pero dahil sa desperasyon sa mukha ni Solana, pinapasok nila ito. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang eksenang parang sa pelikula. Ang lahat ng mamahaling gamit ay wasak. Basag ang mga florera, punit ang mga kurtina, at sa gitna ng sala, nakaluhod si Yasmin habang nakatutok sa leeg niya ang isang matulis na bubog mula sa nabasag na bote ng alak. Hawak ito ni Sigwa. "Sigwa!" tawag ni Solana. Napalingon si Sigwa. Ang mukha nito ay puno ng luha at galit. Ang dating makisig na lalaki ay mukha ng halimaw. Bulong ni Sigwa, tila hindi makapaniwala. Ang galit sa kanyang mata ay biglang napalitan ng matinding kalungkutan. Bakit? Bakit ka nagpakita?" tanong ni Sigwa. Ang boses ay basag. "Dapat masaya ka na, di ba? Ito ang gusto mo, di ba? Ang makita akong miserable." "Hindi ito ang gusto ko, Sigwa," mahinahon na sagot ni Solana. Dahan-dahang lumalapit. "Bitawan mo siya. Huwag mong dungisan ang kamay mo para sa isang babaeng hindi karapat-dapat." "Hindi karapat-dapat?" Tumawa si Sigwa. Isang tawang puno ng kabaluan. "Pareho lang kayo. Pareho kayong manloloko. Siya niloko ako sa anak. Ikaw. Ikaw, Sinag. Niloko mo ako sa lahat." Tumingin siya kay Solana. Ang mga mata ay puno ng hinanakit. "Ang ganda mo ngayon. Mukha kang reyna. Pero alam mo, mas gusto ko pa yung sinag na amoy bawang at pawis. Kasi yung sinag na yon, totoo. Yung sinag na yon, mahal ako." Nasaktan si Solana sa narinig niya. Isang kirot na matagal na niyang hindi naramdaman. "Wala na yung sinag na yon, Sigwa," mariing sabi ni Solana. "Pinatay mo siya nung gabing itinapon mo siya sa ulan." Sa pagkabigla at sakit na naramdaman ni Sigwa sa mga salitang yon, bahagyang lumuwag ang hawak niya sa bubog na nakatutok kay Yasmin. At iyon ang pagkakamaling nagawa niya. Mabilis pa sa 4:00, ginamit ni Yasmin ang pagkakataon. Itinulak niya ng malakas si Sigwa. Natumba si Sigwa at nabitawan ang bubog. Sa sahig, malapit sa paanan ni Solana, ay may isang baril na nahulog mula sa pulis kanina sa pagpasok. Sinunggaban ito ni Yasmin. Napatayo siya, hindi na umiiyak. Ang mukha niya ngayon ay puno ng purong galit at desperasyon. Itinutok niya ang baril, hindi kay Sigwa, kundi diretso kay Solana. "Tapos na ang drama niyo," sigaw ni Yasmin, nanginginig ang kamay na may hawak ng baril. "Kung mawawala sa akin ang lahat, kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno, Sinag." Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ng mga pulis sa labas. Ang pag-iling ni Sigwa na sumisigaw ng huwag.
Ang malamig na dulo ng baril na nakatutok sa puso ni Solana. Pumikit si Solana. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan niya, dito lang ba ito magtatapos? Sa sahig ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, bang! Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Pero wala siyang naramdamang sakit. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap niya si Tanggol. Ang kanyang katawan ay nagsilbing panangga. Ang puting polo shirt ni Tanggol ay unti-unting nagkakaroon ng bilog na mantsa. Isang mantsang pula, lumalaki at basang-basa. Titanggol, nautal na sabi ni Solana. Ngumiti si Tanggol sa kanya, isang ngangiting pilit at puno ng sakit, bago ito unti-unting bumagsak sa kanyang mga braso. Nahuli ng mga pulis si Yasmin na tulala, at hawak pa rin ang umuusok na baril. Sinunggaban din nila si Sigwa na napaupo na lang sa sahig, umiiyak na parang bata, habang pinapanood ang eksena. Pero wala nang pakialam si Solana sa kanila. Ang buong mundo niya ay nakasentro sa lalaking nakahandusay ngayon sa kanyang kandungan, tuguan at hirap na huminga. Tanggol, bakit mo ginawa yon? Humagulgol si Solana, niyugyug ang katawan nito. Bakit? Hinawakan ni Tanggol ang pisngi ni Solana gamit ang nanginginig niyang kamay. Dahil trabaho kong protektahan ka. Hirap na sabi ni Tanggol, hindi lang bilang abogado mo. Pumikit siya ng mariin. Mahal kita, Solana. At kasabay ng mga salitang iyon, nawalan ito ng malay. Tanggol. Ang sigaw ni Solana ay puno ng sakit at takot. Isang sigaw na mas malakas pa sa kulog ng bagyong minsan nang sumira sa kanyang buhay. Tanggol madilim. Yan ang unang salitang pumasok sa isip ni Tanggol, isang kadilimang malamig at payapa. Walang sakit, walang ingay. Tanging katahimikan. Gusto niyang manatili dito. Pagod na siya. Pero sa gitna ng kadiliman, may isang imahe na unti-unting nabubuo. Isang babaeng nakangiti habang nag-aabot ng isang supot ng mainit na pandesal. Ang buhok nito ay mahaba at nakatali lang ng simple. Ang kanyang damit ay luma pero malinis. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng kabutihan. Kain po muna kayo, Mang Lakan, sabi ng babae sa matandang driver. Mukhang puyat po kayo. Si Sinag. Iyon ang unang beses na nakita ni Tanggol si Sinag. Hindi personal. Nakatago lang siya sa loob ng isang itim na van. Pinagmamasdan ng prinsesa sa utos ni Don Lakan. 3 taon. 3 taon niyang binantayan sa malayo ang bawat galaw ni Sinag. Nakita niya kung paano ito magtiis. Kung paano ito umiyak ng palihim kapag nasisigawan ni Sigwa. Kung paano ito nagtitinda ng kakanin para lang may maipambili ng gamot ng asawa. Sa bawat araw na lumipas, ang trabaho niya ay unti-unting naging personal. Ang paghanga ay naging respeto. Ang respeto ay naging pag-ibig. Isang pag-ibig na tahimik at imposible. Biglang nagbago ang imahe. Nasa library na sila. Si Sinag, na ngayon ay Solana na, ay nakakunot ang noo habang binabasa ang isang makapal na libro ng batas. Maikli na ang buhok nito. Matapang na ang tindig. Pero sa mga mata nito, nakikita pa rin ni Tanggol ang bakas ng sakit. Hindi ko maintindihan tong torts and damages attorney. Reklamo nito. Sabay hagis ng libro sa mesa. Ngumiti lang si Tanggol. Okay lang yan. Akong bahala sa damages. Ang kailangan mo lang gawin ay manalo. Tumingin ito sa kanya. Isang tinging tumagos hanggang sa kaluluwa niya. Salamat, Tanggol. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ang mga salitang yon, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Iyon lang ang kailangan niya. Iyon ang gasolinang nagpatakbo sa kanya sa gitna ng lahat ng panganib. Biglang bumalik ang sakit. Isang matinding kirot sa kanyang dibdib, parang pinupunit. Narinig niya ang mga boses, malalayo, pero papalapit. Clear!
Isang malakas na puwersa ang yumanig sa kanyang buong katawan. Again! Clear! Muli, pakiramdam niya ay tinatamaan siya ng kidlat. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Gusto niyang imulat ang mata pero masyadong mabigat. At narinig niya ang boses na pinakamahalaga sa lahat. Isang boses na humahagulgol. Tanggol, lumaban ka. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya ng mag-isa. Huwag mo akong iwan. Si Solana, kailangan niyang bumalik. Hindi niya pwedeng iwan si Solana. Hindi ngayon na malaya na ito. Hindi ngayon na kailangan siya nito. Pinilit niyang labanan ang kadiliman. Ipinuni niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Isang hininga. Ang ingay ng heart monitor ay naging isang diretsong linya. Babe, sa labas ng operating room, napayakap si Solana kay Don Lacan. Ang babaeng CEO na kayang magpatumba ng mga kumpanya ay humahagulgol na parang isang batang natatakot maiwan. Wala na siya, Papa. Iyak ni Solana. Nawala siya dahil sa akin. Ang tagumpay ko ay may bahid ng dugo niya. Hinaplos ni Don Lacan ang likod ng anak. Hindi pa tapos ang laban, anak. Hindi pa. Lumabas ang doktor mula sa pinto. Ang mukha nito ay pagod at seryoso. Dahan-dahan itong nagtanggal ng face mask. Doc, kumusta po siya? Nanginginig na tanong ni Solana. Tumingin ang doktor kay Solana. Pagkatapos ay sa sahig, huminga ito ng malalim. I'm sorry, Mrs. Soriano. Napapikit si Solana. Ito na, ang hatol. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Bumagsak ang mundo ni Solana. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng ilang buwan ay biglang naglaho. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Nakuha na niya ang hustisya. Natalo na niya ang mga kaaway niya. Pero sa anong halaga? Nawala sa kanya ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa gitna ng digmaan. All is lost. Talo siya. Lumipas ang isang linggo. Isang linggong nabalot ng katahimikan at pagluluksa ang mansyon ng mga Soriano. Si Solana ay palaging nasa balkonahe ng kanyang kwarto, nakatanaw sa malayo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng walang katapusang lungkot. Nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Nakakulong na si Yasmin, nahaharap sa kasong frustrated homicide. Si Sigwa naman ay sumuko at inamin ang lahat ng kanyang krimen sa pagnanakaw sa kumpanya. Tila isang paraan ng pagsisisi. Wasak na sila. Panalo na si Solana. Pero ang pakiramdam ay hindi tagumpay. Ito ay pagkatalo. Isang hapon, nilapitan siya ni Don Lacan. May dala itong isang tasa ng tsa. Anak, mahinang sabi ni Don Lacan, kailangan mo nang bumangon. Hinihintay ka ng kumpanya. Para saan pa, Papa? Mapait na sagot ni Solana. Pinatumba ko sila, pero nawala naman sa akin ang taong pinakamahalaga. Sigurado ka bang nawala siya? Napatingin si Solana sa ama. Nagtataka. Ngumiti si Don Lacan. Sinabi ng doktor na ginawa nila ang lahat, hindi ba? Hindi niya sinabing nabigo sila. Kumunot ang noo ni Solana. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, anak, ay may bisita ka. Lumingon si Solana sa likod niya. At doon, sa may pintuan ng balkonahe, nakatayo si Tanggol. Nakatungkod ito at may benda pa sa dibdib. Pero buhay. Nakangiti ito sa kanya. Hindi makapagsalita si Solana. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng pighati, kundi luha ng hindi maipaliwanag na saya. Tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit, maingat na hindi tamaan ng sugat. Buhay ka. Paulit-ulit na bulong ni Solana. Akala ko. Hindi kita pwedeng iwan. Bulong ni Tanggol pabalik. Sabi ko sa'yo, poprotektahan kita. At kasama doon ang hindi pag-iwan sa'yo. Ilang buwan ang lumipas, naging mabilis ang takbo ng hustisya. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ni Tanggol, nahatulan si Sigwa ng mahabang pagkabilanggo para sa economic sabotage.
Si Yasmin naman ay nahatulan din sa pananaksak at pagbaril. Sa loob ng kulungan, nawala ang lahat ng ganda at karangyaan na minsan niyang ipinagmalaki. Isang araw, dinalaw ni Solana si Sigwa sa bilangguan. Huling beses na. "Pinapatawad na kita, Sigwa," sabi ni Solana mula sa likod ng salamin. Napatingala si Sigwa, ang dating aroganteng lalaki ay mukha ng matanda at pagod. "Bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo?" "Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin," sagot ni Solana. "Para tuluyan na akong makalaya sa nakaraan. Salamat sa'yo, natagpuan ko ang tunay kong lakas." Iniwan niya sa mesa ang isang annulment paper na pirmado na. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Epilogue. Ang araw ay palubog na sa Manila Bay. Ang kulay kahel na sinag ng araw ay humahalik sa mukha ni Solana. Nakatayo siya sa dalampasigan, sa mismong lugar kung saan minsan ay halos malunod siya sa sarili niyang mga luha. Pero ngayon, payapa na ang alon, kasing payapa ng kanyang puso. Lumapit sa kanya si Tanggol. Wala na itong tungkod. Magaling na ang kanyang sugat. "Malalim ang iniisip mo," sabi ni Tanggol. Ngumiti si Solana. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Dati, ang yaman para sa akin ay ang bahay, ang kotse, ang pera. Iyon pala, ang tunay na yaman ay kapayapaan." Tumingin siya kay Tanggol. At pagmamahal. Lumuhod si Tanggol sa kanyang harapan. Walang singsing na diamante. Walang mamahaling regalo. Kumuha lang siya ng isang piraso ng damo sa buhanginan at maingat itong hinabi para maging isang maliit na singsing. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang bagyo, Solana," seryosong sabi ni Tanggol. "Pero ipinapangako ko, sa bawat unos na darating, ako ang magiging pader mo. Ako ang magiging payong mo. Hinding-hindi ka na muling mag-iisa sa gitna ng ulan." "Will you marry me, Solana Soriano?" Tumulo ang luha ni Solana. Pero sa pagkakataong ito ang pinakamatamis na luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Oo, Tanggol," sagot niya. "Yes, I will marry you." Isinuot ni Tanggol ang singsing na damo sa kanyang daliri. Simpleng-simple, pero para kay Solana, mas kumikinang pa ito kaysa sa lahat ng ginto at diamante sa buong mundo. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal na kayang bumuo sa iyo muli, pagkatapos kang durugin ng mundo. At dito nagtatapos ang kwento ni Sinag na naging si Solana. Isang kwentong nagpatunay na ang pinakamatinding sakit ay maaring maging simula ng ating pinakamalaking tagumpay. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple lang po. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katatagan. At ang tunay na halaga natin ay hindi nakikita sa dami ng ating pera, kundi sa tibay ng ating puso at sa kalinisan ng ating pagkatao. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po kaming nagagalak na nakasama namin kayo hanggang sa huli. Ngayon, kami naman po ang magtatanong sa inyo, anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Kwento ng isang ina na nagsasakripisyo o kwento ng isang pag-ibig na ipinagbabawal? I-comment nyo lang po sa ibaba at sisikapin naming bigyang buhay ang inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.